na raw ni PAOK Chairman and Executive Secretary Lucas Bersamin ang investigasyon ng Department of Interior and Local Government. It is within his power as Executive Secretary acting on the authority of the President to prevent. Charger pa, may hearing aid pa. Pero sabi ni Katapang, ang touchdown sa SIM search, nilinaw ng Tibon na bagamat hinto muna ang SIM at cavity search, mananatili pa rin mahigpit ang kanilang security check. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Kakibat ng mga proyekto sa Manila Bay ang maaaring maging epekto sa mga nasa paligid ito. Kabilang po yan sa mga target tunan ang pinaplanong pagbuo ng Manila Bay Development Authority. Nakatuto, si Tina Pangibanteres. Ininspeksyon kanina ng House Committee on Government Enterprises and Privatization ang Manila Bay. Kaugnay ito ng inihaing panukala para buuhin ang Manila Bay Development Authority. Kasama sa magiging tungkulin ng ipinapanukalang tanggapan ang pagbantay sa mga proyekto sa Manila Bay at pagtiyak na hindi makasisira sa kalikasan ang mga ito. Pero tayo mandamos sa order sa Supreme Court na kailangan linisin lahat ng waterway at yung Manila Bay natin. Lahat ng waterway ng Metro Manila dito dumadaan dito. Walang specific na authority na nag-aasikaso talaga kung sino talaga yung merong responsible for this. Ayon kay Olivares, mahigit 140 ang mga lokal na pamahalaan na kapaligid sa Manila Bay. Kanya-kanyang proyekto raw ang mga ito. Sa ipinapanukalang Manila Bay Development, magkakaroon ng master plan para sa Manila Bay. Kasama sa mga kinukonsiderang kapangyarihan ng tanggapan ang magkansela ng proyekto at maglipat sa mga informal settlers na nasa Manila Bay. Suportado naman ng ilang miyembro ng komite ang panukala. We are from the coastal areas po ng Pampanga. And kami po talaga yung nababaha at naapektuhan every rainy season. So it's vitally important po sa amin na maalagaan po yung Manila Bay dahil dito po yung labasan ng tubig lang po sa Central Luzon. Target ng komite na aprobahan ng mga panukala para sa Manila Bay Development Authority pagkatapos ng State of the Nation address sa Hulyo. Naniniwala rin sa Olivares na dapat manatili ang Dolomite Beach sa Rojas Boulevard. Maganda naman siya. Mga turista natin nagpupunta doon. Yung ating mga local tourists na pupunta doon. Kaya i-maintain, kept natin. Well kept. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangibanteres, nakatuto, 24 Ayun no, may oras. malaking bato nga, dahil may napinigyan siguro na ang bato na yun. At chikang minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happening, walang iba kundi si Miss Universe Philippines 2020 at Sparta star Ravia Mateo. Ravia. Madamo ka salamat, Miss D. Starting this afternoon, we will already start Dapat the hindi tayo planning mapapos process sa for next camera. year's Barangay exercise. Pupuntin tayo ng ano. May patikim tungkol dyan ang mga pinuno ng puwersa ng Pilipinas at Amerika. I think it's safe to say that we'll look to improve and continue the great momentum. We have an increasing lethality by sensing the battle space and deploying long-range fires. And I think we will also, as part of the full battle test, we will look to increase our interoperability that's ready to go, time now, and ready to handle any adversary that is foolish enough to challenge our shores or our democratic way of life. The full battlefield test would mean a more demanding exercise. The challenges as a exercise will be more elevated. It would require better force integration. Kahapon sinabi ni Teodoro na dapat palabasin ng bansa ang mga Chinese embassy officials kung totoo nga ni-record nila ang isang phone conversation sa pagitan umano ng AFP Westcom Commander at isang Chinese diplomat nominero. Si National Security Advisor Eduardo Carter Jr. natawagan sa Department na panagpigil at parusahan ang gagawa ka na ng content ang mag-i-edit niyan. ng mga kaduda Tolo. transcript ng Alam mo ba, phone recordings. hindi naman sa bansa gagawa ka ng content na walang Ng bakay mag-i-edit ng niyan. Chinese I-edit embassy yan. ay para manira at pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Paglabag daw ito, hindi lamang ng batas ng Pilipinas, kundi ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ninahol niya Para pala sa GMA ngayon, no? Integrated News, Ninahol niya sino pala gusto yun. nakatutok? 24 oras. Pinahinto ng China Pilipinas sa Alam niya yun. pag-highlight provocative. Di ba papakita nila kanya yun, di ba? Papakita mo sa editor mo yung bagong gawin. Alam niya yun. Unsod ng paglalabas ng mga kaduda-dudang transcript ng umano'y phone recordings.
Kaya daw sana ng Pilipinas ang mga opisyal ng Chinese Embassy nagampanan ng kanilang trabaho. Para wagin pa ng Chinese Foreign Ministry sa Pilipinas, itigil ang pagtanggi sa anilay facts o katotohanan. Paggawa ng mga hakbang na mas makakasamaan nila sa Pilipinas. Tila humihinaan nila ang Pilipinas kapag iniharap ang katotohanan at ebidensya at wala na rin ang saysay ang ipinuputo ng bansa. Sinisiko pa namin una na payag ang DFA, DNP at si Secretary Ann. Nagkain ng reklamo laban sa mga nagpapatakbo ng Pogo Scam Hub sa Pasay. Ang mga biktimang nakaligtas doon ng salakay noong 2023. Gumugulong na rin ang investigasyon kay Pambantarlac Mayor Alice Guo at iba pang opisyal na iniugay sa napistong Pogo Hub sa bayan. Nakatutok si Salima, Refran. Nasa puluyan doon sila, gumagapang na yung mga taga-Pasay. Nalagay na Pogo Scam Hub sa Pasay o ng smart web. Kahapon lang ang namin nalaman. Dating photographer ang 74 anyos na si Tatay Dan, hinatuloy ng pangalan. Pero hindi na raw nakakayanin pang bumalik dahil sa kanyang edad. Kaya susunod na daw siya ng ibang pagkakakitaan. Nalagaan namin isa-isa ng baka o baboy. Dahil pwede ka naman kung Kabilang sina Bert at Dan sa 125 lumaya kanina matapos mapagsilbihan ang kanilang mga haton. Pero ang isa sa kanila may halong lungkot daw dahil may mabibis daw sa noo. yung mga pakikasama ng mga sporting values, ang pagbibiroan, tsaka yung respeto at paggalang. Ang isa naman ito na desisyon ni Alice Marang ang gulong may pangako. Promise ko yun. Hindi na po mabalik dito. Mahangin doon, mahangin. Natuwa ng Bureau of Corrections ang paglaya ng mga pidilin. Patuloy din daw silang gagabayan ng Bucor sa kanilang pagpapakong buhay. We want you to be back to society. We want you to be a fruitful part of the society. No? Productive at hindi po kayo minamaliit ng ating lipunan. We want you to be prepared for your second chance in life. Hindi nga biro ang buhay sa loob ng kulungan. At sa tagal ng panahon ng kanilang ginugol sa loob, handang-handa na raw silang harapin ang panibagong buhay na puno ng pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok, 24 oras. Problema ngayon ang matitirhan para sa 13 pamilya na sunugan sa lungsod ng Caloocan. Wala na nga matutuluyan, wala pa silang naisalbang mga gamit. Nakatutok, si Maki Polito. 13 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos matupok ng apoy ang 7 bahay sa barangay 67, Caloocan City bago mag-alas 10 ng umaga kanina. Walang nasawi o nasaktan pero walang naisalba ng isang gamit ang mga residente. Sobrang bilis po ng pangyayari. Puro kahoy po kasi nandun. Kaya bigla na po lumayab. Umabot sa second alarm o humingi na ng tulong sa mga kalapit na fire station ng Caloocan BFP dahil magkakadikit ang mga bahay kaya't madaling kakalat ang apoy. Medyo nahirapan lang kami sa mga nakaparatang mga sasakyan. Hindi kasi yung mga truck. Hindi naman naapektuhan yung response time. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Magbibigay naman daw ng tulong ang Caloocan LGU sa mga nasunugan tulad ng evacuation center, makakain at pinansyal na tulong. Pero malaking hamon pa rin daw ang pag-abot para sa mga nasunugan, lalo na ang matitirahan. Siguro po, Hindi nga makutubig. tingin mo na po Ibay kong vlogger natin mga dito kailangan tubig yan. po Oo. na pwede po masulungan. Yan na vlogger. Samantala. Para sa GMA, Vlogger. 4 oras. PFP, Joint Sale of Philippines.